Alam mo ba na si Chopper ay ang paboritong karakter ni Kishimoto? Well, after spending almost 4 days sa pagre-research, ito ang 45 facts tungkol kay Chopper na hindi mo pa alam. Kung ikukumpara ang anime at manga, ang tanging pagkakataon na mayroong original na eksena si Chopper sa anime ay noong Torino Kingdom. Isa pang bagay na mayroong backstory ay ang personal Jolly Roger ni Chopper. Yup, mayroon din sariling Jolly Roger si Chopper na binubuo ng isang regular na Jolly Roger na napapalibutan ng mga sakura petals na kamukha rin ng mga deer hooves. Ito ang ginagamit ng kanyang adoptive father na si Hiriru, na sa huli ay ginamit rin sa Sakura Kingdom. Kaya naman siya lang ang tanging Straw Hat na ginamit ng ibang tao ang kanyang Jolly Roger. Naging ika-4 si Chopper sa pangalawang hanggang sa ika-4 na poll ng most popular character. Ngunit sa ika-5 at ika-6 ay bumaba siya sa ika-7 pwesto. At sa ika-7 poll naman, bumagsak siya sa ika-16 na pwesto. Parang akala mo naman na nagsasawa ang mga tao sa kanyang kakyutan. Pero alam niyo ba kung saan pa siya interesado? Yup, sa isang special dance. Kapag ang mga karakter ay nagdidiriwang ng isang party, si Chopper ay palaging sumasayaw ng Yasugi Bushi, isang traditional Japanese folk song and dance, habang iniipit ang dalawang stick sa kanyang mga ilong at bibig. Ang karakter ni Chopper ay maaring batay kay Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Dahil naman si Chopper ay may kakaibang kulay na rin ng ilong na nagdudulot sa kanyang pamilya na itaboy siya. Pero alam mo ba kung ano ang hindi nagbago sa kanyang disenyo? Yes, itong metal na tali sa kanyang antler. Si Dr. Hiriluk ang nag-ayos nito para sa kanya nang masira ito nung panahon na pumunta siya upang hanapin ang amoy daku mushroom. Kahit na gumaling na ang kanyang antler, itinako pa rin niya ang tali na ito hanggang ngayon dahil itinuturing niya itong alaala mula sa yumaong doktor. Si Chopper ang ika-6 na miyembro na sumali sa Straw Hat Pirates na siyang naging doktor. Pero maaari nating sabihin na si Chopper ang unang karakter sa lahat na sumali sa Straw Hat Pirates mula nang pumasok sila sa Grand Line. Bukod pa rito, mayroong mga sabi-sabi na malaki ang pagkakawig ng monster point form ni Chopper kay Wendigo, isang halimaw na kumakain ng tao mula sa Algonquin folklore. Sila ay malakas na nag-uugnay sa taglamig at kahit ang kanilang mga puso ay gawa sa yelo. So lucky for us, hindi naging ganong katakot-takot si Chopper tignan. At alam mo ba, tulad ng ibang Straw Hats, iba na rin ang initial design ni Chopper. Supposedly, mas realistiko ang kanyang magiging disenyo. Yun nga lang, parang nagiging nakakatakot na ang tignan. Kaya abangan nyo sa dulo dahil may mga mas kakaibang sikreto patungkol kay Chopper na hindi mo pa alam. At isa sa kanila maaaring magbago ng paningin mo sa kabuuan ng One Piece. Alam mo ba na tinulutan ni Oda ang ideya ng pagkakaroon ng isang mascot karakter sa One Piece? Nagbago lamang ang kanyang isip matapos makita ang art and animation ni Noboru Koizumi. Pati na rin nang marinig niya ang pagganap ng boses ni Ikuo Otani sa karakter. Kaya naman mapapaisip ka, saan kaya mapupunta si Chopper kung hindi tumindig para sa kanya ang mga artistang ito? Alam mo ba na may kwento sa likod ng pangalan ni Chopper? Well, ang buong pangalan niya ay Tony Chopper, isang salitang laro sa Tonakai na nangangahulugang reindeer. At bahagya dahil rin sa ideya na ang kanyang mga sungoy ay mukhang maaaring magputol ng mga puno. Si Brook ang pinakamatandang miyembro ng Straw Hat Pirates na may edad na 88 nang sumali siya sa grupo. Habang si Chopper naman ang pinakabata na may edad na 15 nang sumali siya sa crew. Isang pagbabago na hinaharap ni Chopper ay sa kanyang 4Kids English dub voice. Ang pangalan ng kanyang mga atake ay binago. At ang kanyang mga anyo ay tinatawag na boosts sa halip na points. Ang pagbabagong ito ay naipasa rin sa Viz Manga at Funimation dub. Ngunit nananatili ang kanilang mga pangalan sa mga kabanatang sumunod. Ang kaarawan ni Chopper ay December 24. Sa Japan kilala ang December 24 at 25 bilang Pasko. Kaya naman ang kanyang kaarawan ay tuwing Christmas Eve every single year. And another crazy thing is that in One Piece Pirate Warriors 3 game, hindi tumatalab ang powers ni Boa Hancock mula sa Mero Mero no Mi sa kanya. Isa rin pagtukoy sa kanyang kawalan ng interes o atraksyon sa mga babaeng tao. Alam mo ba na kahit naging tao na siya matapos kumain ng Hito Hito no Mi, ang kanyang mga interes ay nanatiling pareho tulad ng dati noong siya ay isang usa pa lamang? Ayon kay Oda, hindi nagkakaroon ng sexual na interes si Chopper sa mga babaeng tao kahit na kumain na siya ng Hito Hito no Mi sa kabila ng pagbabago ng kanyang katawan. Nananatili siyang naaakit sa mga babaeng usa, pati na rin sa mga reindeer mix. Ngunit sigurado ako hindi mo alam na sa buong serye, madalas na tinatanong si Chopper kung ano siya. Isa ba siyang tao, usa, tanuki, gorilla o iba pa? Gayunpaman sa wakas ay tinanggap na ni Chopper na siya ay posibleng halimaw na magiging kapaki-pakinabang kay Luffy. At sa usaping tungkol sa Grand Line, alam mo ba na sa lahat ng mga Straw Hats, si Chopper lamang ang ipinanganak sa loob ng Grand Line? Ibig sabihin si Chopper ay isang espesyal na tao o reindeer. Isang patuloy na biro ng serye ay kapag nasa malamig na klima, mayroon laging isang tao sa grupo na nagtatanong kay Chopper na tanggalin ang kanyang balahibo upang gamitin bilang isang coat. Bagaman laging naloloko si Chopper dito. Bilang isang cute na mascot para sa One Piece mismo, si Chopper ay ang napiling karakter sa maraming uri ng merchandise. Ang mga merchandise ni Chopper ay tulad ng strap ng cellphone at mga folder na may print ay labis na sikat sa Japan.
Sa puntong ito, parang mas marami pa ang merchandise ni Chopper kaysa kay Luffy. At ito pa, sinabi rin minsan ni Oda na ang mensahe na nais niyang ipakita tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Chopper ay ito. Kahit na hindi magkakaugnay ang dugo ang isang tao at ang iba, maaari pa rin silang maging bahagi ng pamilya ng isa't isa. And seeing how he's a doctor, si Chopper lamang ang nagpapanatili ng mahigpit na schedule ng pagtulog sa Straw Hats. Maliban sa mga nap, karaniwang natutulog si Chopper bandang 9 PM at nagigising bandang 7 AM. Sa lahat ng Straw Hat Pirates, siya ang pinakamaagang natutulog. Sinigot din ni Oda na kung ang One Piece ay naitakda sa totoong mundo, si Chopper ay magmumula sa Canada. Maaring dahil kung gaano siya kabait at dahil siya ay isang reindeer. Ngunit sa isa pang SBS, ipinahayag ni Oda na kung ang lahat ng Straw Hat Pirates ay isang pamilya, si Chopper ang magiging pinakabatang anak dahil siya ang pinakabata sa grupo. Ibinunyag din ni Oda ang level of tolerance ng bawat Straw Hat sa alak. Si Chopper ang nasa ika-10 pwesto dahil siya ang may highest tolerance sa alak sa mga Straw Hat Pirates. However, considering na siya ang pinakabata, mabuti pa kaya sa kanyang uminom ng alak? Ang isa pang lihim na katotohanan ay ang paboritong kulay ni Chopper. Ayon kay Ichiro Oda mismo, ito ay ang kulay pink. Halata ito sa mga kasuotan niya, lalo na sa kanyang sombrero. Pero sa lahat, ang kanyang 15th anniversary na kasuotan ang pinaka-perpektong pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kulay. Ito na rin ay may kaugnayan sa Sakura na nililikha ni Hiriluk sa Drum Island upang gamutin ang bansa matapos bisitahin ang isang bansa sa kanluran. Even with all these crazy facts and secrets, isang bagay na hindi pa rin alam ng sino man tungkol kay Chopper ay ang amoy niya. Mabango pa siya tulad ng isang karaniwang reindeer? Well, who knows? Manatiling nakatutok dahil sa dulo ng video na ito ay i-reveal ko sa inyo ang isang katotohanan na magbabago sa iyong pananaw tungkol kay Chopper habang buhay. Binanggit din ng SBS na kung ang mga Straw Hat Pirates ay hindi naging mga pirata, si Chopper ay magiging isang guro sa elementarya. Which makes very little sense dahil alam natin na ang orihinal ng pangarap ni Chopper ay maging isang kagalang-galang ng doktor. Marahil ay siguro ituturo niya ang mga subject na malapit sa medisina sa kanyang paaralan. Who knows? Isa pang hindi alam ng marami, ang mga nakasanayang gawain sa pagligo ng bawat miyembro ng Straw Hats. Si Sanji lamang ang naliligo araw-araw, si Luffy ay naliligo isang beses sa isang linggo, and Chopper stays in the middle. Naliligo isang beses sa bawat 3 araw katulad ni Usopp at Frankie. Ngayon pag-usapan natin ang kanyang mga paborito. Ang mga paboritong pagkain ni Chopper ay cotton candy, tsokolate at iba pang mga matatamis na bagay. Bukod dito, ang kanyang paboritong pagkain mula sa Wano Country ay Ichigo Daifuku. Samantalang ang kanyang pinakaayaw na pagkain ay ang anumang maanghang dahil hindi ito matamis. Napansin ng isang tagahanga sa panel kung saan nakilala ni Chopper si Holy, na ang mga saway ni Chopper ay nakakabit sa kanyang sombrero sa halip sa kanyang ulo. Nagtataka kung paano ito naging posible, nagpadala ang tagahanga ng liham kay Oda na nagtatanong tungkol dito. Matapos makatanggap ng mga liham na tulad nito, sumugot si Oda sa tagahanga at sa iba pang nagtatanong ng parehong katanungan na hindi dapat masyadong literal na tignan ang eksena. Ito ay simpleng pagpapayag ni Chopper ng pagkabigla, katulad ng kung paano nagpapayag ang pagkabigla ang iba pang mga karakter with their eyes popping out. Hindi ganong kalalim guys. Karamihan sa mga teorya ay nagsasuggest na ang dahilan kung bakit mababa ang bounty ni Chopper ay dahil itinuturing siya ng world government bilang alagang hayop ng Straw Hats. Ngunit may isa pang teorya na ito ay dahil karamihan sa mga tao ay nagdadala ng random na tanuki sa world government. Sana nanonood pa kayo dahil may 13 pang mga katotohanan na dapat malaman at siguraduhin ikagugulat mo ang lahat ng ito. May kakayahan si Tony Chopper na maintindihan at makipag-usap sa iba't ibang mga hayop. Ang kasanayan ito ay napakalaking tulong sa kanilang grupo dahil nakakasalamuha sila ng iba't ibang nilalang at hayop sa kanilang paglalakbay. But what's even funnier is that tulad ng iba pang mga Straw Hat, may sariling palayaw din si Chopper. At katulad ng kanyang bounty, hindi ito isang bagay na nagdudulot ng takot sa kanyang mga kaaway. Habang ang iba ay may nakakakilabot na palayaw tulad ng Black Leg or Pirate Hunter, kilala si Chopper bilang Cotton Candy Lover. Ngunit ang isa pang bagay na malamang hindi mo pa alam tungkol kay Chopper ay siya lang ang miyembro ng Straw Hat Pirates na may bounty na mas mababa sa 1 million belly. Si Chopper din ay may pinakamaliit na kilalang pagtaas ng bounty sa buong mundo. So how many of these medium facts did you not know about? Ngayon tatalakayin naman natin ang mga high-level facts tungkol kay Chopper kaya maghanda kayo. At marahil na pinaka-nakakagulat na lihim tungkol kay Chopper ay ang may akda ng Naruto. Si Masahi Kishimoto ay nakipagkompetensya kay Oda para sa nangungunang pwesto sa Shonen Jump. Ngunit dahil lamang sa mayroon silang kaunting rivalidad ay hindi nangangahulugan na hindi nila kaya mahangaan ang gawa ng bawat isa. May malaking paggalang si Kishimoto sa One Piece. At ang isa sa mga bagay na pinakagusto niya dito ay si Chopper. Na-mention nga niya si Chopper sa isang joint interview kasama si Oda na lumabas sa Naruto Book of Lightning. Kailangan kong sabihin na ang paborito kong bagay ay ang backstory ni Chopper. Mga bagay na tulad ng kanyang unang pagkikita
kay Hirilo o ang pagbagsak ng cherry blossom snow habang umaalis siya sa isla. Talagang nakakaantig yun. Tunay nga naman na sobrang nakakaapiling na character si Chopper. Napatunayan na ni Chopper ang kanyang sarili bilang isang mahusay na doktor kahit na hindi siya nagkaroon ng anumang uri ng formal na edukasyon sa medikal na paaralan. Check na mas maraming karanasan at kasanayan si Chopper kaysa sa mga taong mayroon. By the way, napansin mo ba ang markang X na ito sa kanyang sombrero? Hindi lamang para sa aesthetic reasons ang markang ito dahil merong itong simbolikong kahulugan na nag-uugnay sa kanyang papel bilang isang doktor. Narito ang sinabi ni Oda tungkol sa markang X sa sombrero ni Chopper. Ito ay katulad ng bagay na iyon, yung cross mark na nakikita nyo sa mga ospital. Medyo nakatilt lang ito ng pahalam. Sa tingin ko hindi napapansin ng karamihan. Ngunit ang buhok ni Hiriluk ay pareho rin ng hugis. Ang hugis ng isang cross ng ospital. Kahit na siya ay isang reindeer, ang layunin ni Chopper ay maging ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo at magamot ang kahit anong sakit. Salamat sa pagiging hito-hito ng Mi user, naging tao na si Chopper. Nag-aaral siya ng medisina sa ilalim ni Dr. Kureha, isa sa pinakamahusay na doktor sa One Piece at sa proseso, naging isang bihasang doktor na rin siya. Interestingly enough, hindi ang Straw Hat Pirates ang natatanging naging grupo ni Chopper. Sa panahon ng Davy Back fight, napilitang pansamantalang sumali si Chopper sa Foxy Pirates at naging responsibilidad ng natitirang mga miyembro ng grupo na mabawi siya. Bagaman naibalik si Chopper, naging miyembro siya ng grupo ni Foxy sa maikling panahon. Kung ang Straw Hat Pirates ay magkakaroon ng karera na 50 meters, si Chopper ay makakapasok sa ika-4 na pwesto. Nilinaw ni Oda na mas mataas ang ranggo ni Chopper kung gagamitin niya ang walk point dahil nagdaragdag ito sa kanyang bilis. Sa SBS 97, ipinakita ni Oda ang posibleng mukha ni Chopper sa edad na 40 at 60 sa dalawang magkaibang timeline. Sa edad na 40 sa isang magandang timeline, sinabi niya na ako ang bahala, na parang siya ay naging isang mabuting gentleman. Samantalang sa nahiwalay na timeline kung saan may malaking tragedy na naganap, ayaw niyang banggitin ang sino man ang pangalan ng Straw Hats. Katulad din sa ilustrasyon sa edad na 60 kung saan nagkamali ang lahat, mas mukha siyang mabangis. Shockingly, alam mo ba na ang boses ng Japanese actor ni Chopper ay katulad din sa ilang pangsikat ng mga karakter ng anime? Isang halimbawa nito ay si Pikachu mula sa Pokemon, Konohamaru sa Naruto, at marami pang iba na binoses ni Ikuei Otani. We're almost done here dahil ang mas nakakagulat pa rito ay si Chopper ay binigyang boses ng dalawang magkaibang tao sa serye ng One Piece. Mula sa kanyang pagpapakilala sa episode 83 hanggang sa episode 253, si Ikuei Otani ang nagsilbing Chopper. Pagkatapos ng episode 253 though, si Kazue Ikura ang tumanggap ng trabaho ng pagbibigay ng boses kay Chopper. Ngayon pa ba pansamantalang lamang ang trabahong ito dahil si Ikura ang nagbigay lamang ng boses kay Chopper sa siyam ng mga episode ng anime. Bago na-awaken ang ikalimang gear, itinuri si Chopper bilang isang Zoan-type Devil Fruit user sa grupo ng Straw Hats. Ngunit agad na kinuha mula sa kanya ang record na ito dahil ngayon ay mayroon ng dalawang Zoan-type Devil Fruit users ang group. And so iyon ang 45 facts tungkol kay Chopper na hindi mo pa alam. Again, maraming salamat sa panonood, and kung gusto mo pa ang mga videos katulad nito, pwede ka mag-binge ng iba pang mga videos namin sa channel na ito. Again, maraming salamat sa panonood and see you guys in the next one.